May isang tahimik na panganib sa mundo na bihirang magpakilala sa pamamagitan ng ingay. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagmamadali. Nagmamasid lang ito. At mas madalas kaysa sa inaamin natin, maingat itong pumipili. Hindi yung loudest na boses sa isang silid, hindi yung strongest, ni hindi rin yung weakest sa malinaw na paraan. Pinipili nito yung unguarded. At minsan, ang mga pinaka-unguarded ay mga introvert na hindi naman kailanman naturuang ang kanilang likas na ugali, ang kanilang katahimikan, ang kanilang pagiging mapagnilay ay maaaring mapagkamalang kahinaan. Hindi ito pag-atake sa pagiging introvert, isa itong babala. Dahil may mga behaviors na banayad, nakasanayan at halos hindi napapansin na maaaring tahimik na magpadala ng signal sa mga maling uri ng tao na hindi ito lalaban. Number 1. Pag-iwas sa eye contact bilang nakasanayan, hindi bilang choice. May pagkakaiba ang pagpili ng kapayapaan at ang pagpapahiwatig ng pagsuko. Kapag palagi mong iniiwasan ang eye contact, lalo na sa hindi pamilyar na mga lugar, hindi lang ibig sabihin nito na ikaw ay reserve. Para sa isang predator, social man, emosyonal o kahit pisikal, nagpapakita ka ng kawalan ng katiyakan. Ang eye contact ay hindi aggression, ito ay presensya. Kung wala nito, mukha kang hiwalay sa iyong kapaligiran. Mas madaling lapitan, mas madaling subukan, at mas madaling itulak. Hindi ang pag-iwas ang problema. Ang problema ay kapag ang pag-iwas ang naging nag-iisang language mo. Number 2, sobrang paghingi ng paumanhin sa simpleng pag-iral. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang ba ito? Kapag ang mga linyang ito ay naging reflex at hindi tunay na mga tugon, nabubuo ang isang pattern. Isa ka ng taong inaako ang kasalanan bago pa man magkaroon ng alitan. Napapansin ito agad ng mga mapagsamantala dahil ang mga taong mabilis mag-sorry ay mga taong madaling mapaniwala na may kasalanan sila kahit wala naman talaga. At kapag tinanggap ng isang tao ang maling sisi, madali na siyang kontrolin gamit yon. Number 3, hirap magsabi ng no nang walang paliwanag. Hindi ka nagsasabi ng hindi o no. Nagpapaliwanag ka, nagbibigay katwiran, pinapalambot mo o pinahihina mo. Maaaring iniisip mong ikaw ay magalang, maunawain, maingat. Pero ang maaaring hindi mo napapansin ay bawat hindi kailangang paliwanag ay isang bukas na pinto. Ang isang manipulatibong tao ay hindi nakikinig sa hindi mo. Naririnig niya ang mga dahilan at ang mga dahilan ay maaaring kontrahin, baluktutin o buwagin. Ang simpleng hindi ay hangganan. Ang mahabang paliwanag ay isang negosasyong hindi mo naman planong pasukin. Number 4, body language na lumiliit imbis na pumupuno ng espasyo. Nakapulupot ang mga braso, nakayuko ang balikat, maliit na mga galaw, kaunting mga gestures. Sinusubukan mong umuko pa ng mas kaunting espasyo, maaaring dahil sa nakasanayan o maaaring dahil komportable ka rito. Pero may mga taong sinusuri ang paligid hindi para makipag-usap, kundi para maghanap ng oportunidad. At binabasa nila ang postura tulad ng pagbasa ng iba sa mga salita. Ang pagliit ay nagpapahiwatig ng ako ay hindi lalaban, ako ay hindi mag-e-escalate, ako ay hindi magtatanggol ng aking lugar. Kahit hindi naman yon ang totoo. Number 5, pananatiling tahimik kapag may mali kang nararamdaman. Ang mga introvert ay kadalasang mapagmasid. Napapansin nila ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, pero hindi sapat ang mapansin lang. Kapag may naramdaman kang mali, sa isang komento man, tono o pagbabago sa asal, at nananatili kang tahimik, may tinuturo ka sa kausap mo na mapanganib, na ang iyong hindi komportableng pakiramdam ay walang magiging kapalit o consequences. Sinusubok muna ng mga mapagsamantala ang mga hangganan sa maliliit na paraan. Isang biro, isang tulak, isang banayad na kawalang galang. Kapag walang nangyari, nag-e-escalate ito.
Ang katahimikan sa ganitong mga sandali ay hindi binabasa bilang pagiging maingat, kundi bilang pahintulot. Number 6, labis na pagiging self-reliant hanggang sa point of isolation. Hindi ka humihingi ng tulong, hindi ka nagbabahagi ng mga pinagdadaanan, lahat ay sinasarili mo. Mukha itong lakas, at sa maraming paraan ganun nga ito, pero may kapalit ang pag-iisa. Dahil kapag walang nakakaalam ng sitwasyon mo, walang makakapansin kung may mali na. Hindi lang kahinaan ang hinahanap ng mga mapagsamantala. Hinahanap din nila ang kawalan ng saksi. Mga taong hiwalay sa iba, mga taong hindi agad hahanapin, mga taong walang malinaw na sistema ng suporta. Ang sobrang pagiging independent ay maaaring mauwi sa pagiging hindi nakikita. Number 7, palaging pagbibigay ng benefit of the doubt sa iba. Sinasabi mo sa sarili mo, baka hindi naman nila sinasadya. Baka nag-overthink lang ako. Baka ako lang ito. Isang beses, yan ay malasakit. 2 beses, tao ka lang. Pero ang paulit-ulit na pagbaliwala sa sarili mong kutob ay nagiging pagtataksil sa sarili. Umaasa ang mga mapagsamantalang tao sa ugaling ito, higit sa lahat. Hindi nila kailangan na lubos mo silang pagkatiwalaan. Kailangan lang nilang magduda ka sa sarili mo ng sapat para manatili. Hindi kaaway ang iyong intuition. Madalas ito ang unang alarma na meron ka. At number 8, delayed reaction sa paglabag sa hangganan. May nangyari at sa mismong sandali natigilan ka. Pinroseso mo ito kalaunan. Ilang oras hanggang ilang araw ang lumipas. Sa oras na lubos mong maunawaan ang naramdaman mo, lumipas na ang sandali at wala ka nang nasabi. Karaniwan ito sa mga taong malalim mag-isip. Pero lumilikha ito ng puwang at ang puwang na yon ay maaaring samantalahin. Dahil ang mga hangganang hindi na ipapatupad sa mismong oras ay bihirang igalang pagkatapos. Hindi laging naghihintay ang mundo para makahabol ang emosyon mo. At may mga taong inaasahan at inaabangan yon. Ano ang tunay na panganib? Hindi dahil mahina ang mga introvert, kundi dahil ang kanilang mga strengths tulad ng pagmamasid, empatiya, pasensya at pagpipigil ay maaaring mapagkamalang pagiging passive na mga maling tao. At kapag nakategorya ka bilang passive, maaari kang subukin ng paulit-ulit hanggang sa mabago mo ang pananaw na yon o tuluyan kang mahulog dito. Hindi ito tungkol sa pagiging maingay. Hindi mo kailangan maging ibang tao. Hindi mo kailangan mangibabaw sa silid, magsalita ng walang tigil o talikuran ang iyong likas na ugali. Pero kailangan mong maunawaan ito. Ang katahimikan ay dapat pinipili, hindi default. Ang kabaitan ay dapat sinasadya, hindi otomatiko. At ang mga hangganan ay dapat nakikita, hindi ina-assume lang. Dahil hindi ka hinuhusgahan ng mundo batay sa iyong intensyon. Hinuhusgahan ka nito batay sa iyong mga ipinapakitang senyales. May 2 uri ng katahimikan. Ang isa ay payapa, matatag at mulat. Ang isa naman ay nag-aatubili, umiilag at hindi sigurado. Para sa karamihan, pareho lang ang itsura nila. Pero para sa isang taong naghahanap ng mga madaling target, magkaiba ang mga ito. At kung hindi mo matututunang tukuyin kung alin ang naipapakita mo, may ibang magdedesisyon para sa iyo. Shoutout sa mga nanood ng financial rules ng mga introvert kaya sila may unfair advantage. Shoutout kay Arkitakot. Sabi niya, magandang topic to. Bilang introvert, totoo na may advantage tayo pagdating sa finances. Mas madalas tayong mag-isip bago gumastos, mas komportable sa tahimik na lifestyle at hindi gaanong nadadala sa social pressure. Pero syempre hindi rin automatic na yayaman. Kailangan pa rin ng disiplina at tamang mindset. Solid insights dito. Salamat sa pag-share. At ayon naman kay Marie the Lightworker, hello po Sir AP, good evening. Agree ako at totoo lahat ng sinasabi nyo sa episode na to. Para sa akin madiskarte ako at tahimik akong nag-i-invest. Kapag sahod na, ang ginagawa ko savings muna, minus expenses. Hindi ako mahilig bumili ng hindi naman talaga kailangan,
para lang magpasikat o ipakita na sunod ako sa trend. Hindi ganun ang mindset ko. Pero hindi ako kuripot. Naglalaan din ako ng tulong sa dapat talagang tulungan at marunong mag-appreciate sa tulong na natanggap. Ang pagpapalago ko ng pera ay handa sa pagtanda ko dahil ayokong umasa kahit kanino. Salamat po muli Sir AP. More power at God bless always. At shoutout din kay Annalyn Granada, Renante Damgo, Gantla Adik, Emma Villanueva, Lorena Bintas, Pilipinas Update, Arky Vlogs, Pelikulang Pinoy, Kangaroo, Daking, Jola Short Video, Ramlat, Pax Tumulak, Kati, at kay Flora Limbaga. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.